Lagi nating i-start ang ating motor sa umaga. Medyo nahihirapan ako sa pagdadrive nito nung una. I suggest na kapag first time yung mag-drive ng ganitong motor, dapat dito kayo sa medyo harap. Dapat nakalapat pa rin yung paa nyo hanggang. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano nga ba siya papaikutin na gamit ang kanyang side stand. Side stand yung ating motor. So ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano mag center stand. So mga ka-Phantom, gaya ng sabi natin nung nakaraang video natin, ituturo ko na sa inyo ang tamang paggamit ng Honda Click. So sa mga users ng bagong Honda Click 125, so ito ituturo ko na sa inyo mga ka-Phantom. At bago ko ituturo sa inyo, syempre sa mga supporter natin at mga subscriber natin, mega love shout out sa inyong lahat. Sana ma-achieve natin ngayong December ang 10,000 subscriber bago man matapos itong taon na to. Kahit gift nyo na sa akin mga ka-Phantom, maraming salamat po sa mga sumusuporta. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos. So ayun na mga ka-Phantom, at gaya ng sabi natin na ituturo ko sa inyo ang tamang paggamit ng bagong Honda Click. Kapag bagong user ka ng Honda Click, dapat mong mapanood ito. So step 1 na gagawin natin mga ka-Phantom, lagi nating i-start ang ating motor sa umaga before natin papatakbuhin. Dapat kapag nag-start tayo, ganito lang, i-on muna ang ignition. So hintayin nyong matapos ang animation na yan, at yung tunog na naririnig nyo, fuel pump, ay dapat matapos yan. Then right or left yung pipindutin yung preno. So kapag once na makikita kasi natin kapag cold start yan, medyo mataas ang kanyang RPM, hintayin yung bumaba, painitin natin siya 1 to 2 minutes kapag kabago, para yung langis ng ating makina magsisirculate siya ng mabuti. Hindi siya mahihirapan na kapag pinaandar natin siya tapos iarangkada natin, kasi baka pwede rin kasing hindi maganda yung pagkaka-break in ng inyong motor. Step 2 natin mga ka-Phantom, dapat kapag first time kayong gumamit ng ganitong motor, kahit ako mga ka-Phantom, medyo nahihirapan ako sa pagdadrive nito nung una, kasi medyo may katangkaran yung kanyang seat height. Nakatipto tayo, so ipapakita ko sa inyo mga ka-Phantom. So kapag naka-side tayo, eto. So kapag naka-side tayo, ito yung normal na position natin. Ganito siya. So nung first time kong sinakyan siya, hindi ako masyadong aware sa kanyang seat height. Bali ganito ako, kasi dito ako umuupo. Nasanay kasi ako sa ating TBS DAS na dito ako talaga sa gitna umuupo. Hindi ako dito umuupo sa medyo harap. Kapag medyo harap, ayos na ayos siya. Pero kapag masanay kasi kayo dito sa bandang niya, kasi pillion seat niya, ito kasi meron siyang parang umpok dito sa pinakagilid niya. Bali kapag umuupo kayong ganyan, ayun nakatipto ako, pati sa side ko rin nakatipto ako. So I suggest na kapag first time yung mag-drive ng ganitong motor, dapat dito kayo sa medyo harap umupo. Ayan para saktong sakto. Okay, so yan, para at least meron kayong idea. At sa mga nakakaranas kasi ng ganun, katulad sa akin, katulad nito, kapag nasa traffic kasi kayo at bigla kayong liliko, minsan kasi medyo na-out balance kayo, parang medyo napapaganyan kayo. At syempre kapag nakatipto kasi kayo na nakaangat yung isang paa nyo, na-out balance kayo ng ganyan, medyo may kabigatan din kasi itong motor na to. So depende na lang siguro sa bilis ng paa nyo kung gaano yun siya ibababa kaagad. Pero I suggest mga ka-Phantom na dapat medyo magpaharap kayo dito kayo na part na umupo para chill ride lang. Since yung brake kasi nito hindi ganun kalakas compare sa mga ibang motor na naka disc brake, kasi naka drum brake kasi yung likod niya. Pero kapag katagalan naman, magiging makapit naman siya. Dapat kailangan nyo talagang i-break in talaga yung inyong preno. So nung una kasi mga ka-Phantom, yung brake kasi natin talagang sagad kasi hanggang dito, nasasagad talaga hanggang dyan sa aking kamay. So ang ginawa natin, para ma-break in natin yung kanyang brake sa likod, in-adjust natin yung kanyang tornilyo doon, para at least ma-break natin siya ng ganyan. Ganyan lang parang pinantay ko lang siya dito sa kanyang front brake. Ayan para kapag nag-brake tayo, pantay sila.
since yung braking system pala nito ay naka combi brake system. Ito yung isa sa features niya, kaya nung una medyo nag-adjust tayo sa kanya kasi hindi kasi basta-bastang kumakapit o parang nadudulas yung kanyang brake sa una na paggamit natin. So yun lang naman yung napansin natin sa kanya. And pangatlo mga ka-Phantom na tip ko sa inyo, kapag ka magsa-side stand kayo, ganito yung gagawin nyo. Yung inyong side stand, dapat nakalapat pa rin yung paa nyo hanggang mai-side stand nyo siya hanggang ano, kasi kapag ka nag-side stand kayo na ginanyan nyo siya, ginanyan nyo lang, ayan o, yung pangit kasi dito mga ka-Phantom is matamaan yung kanyang sensor. Meron kasi tong sensor sa baba. Hanggat maaari mga ka-Phantom, kapag ka magsa-side stand kayo, dapat kapag ka mag-side stand kayo, walang tunog, yung parang ganyan lang o. Minsan kasi ito yung nasisira sa kanya, yung kanyang sensor. Yung minsan sabi ng iba, hindi umandar yung kanilang motor, nandito lang pala yung sira. May naglulus kasi dito na part, kaya dapat iwasan nyo yung biglang sipain nyo na lang na ibaba. So next natin mga ka-Phantom, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang kanyang side stand kapag ka magpapaikot tayo. For example, kapag pupunta tayo doon sa banda roon, pupunta tayo ng kalsada, ituturo ko sa inyo kung paano siya iikot. Kasi kadalasan 'di ba kapag ka ganitong bago, ang ginagawa natin is tinutulak natin siya. Pag ganyan, no. Ayan. Tutulak natin sa left tapos iikot natin. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano nga ba siya papaikutin na gamit ang kanyang side stand. So unang-una mga ka-Phantom, dapat nasa gitna kayo ng inyong motor at yung mismong paa nyo naka-level dyan sa mismong side stand. Katulad yan na naka-level siya dyan, diretso. Tapos hawakan nyo yung mismong handlebar and itong grab bar. Hawakan nyo ng sabay, tapos bend nyo ng konti. Kapag ka na-bend nyo, ayan, dapat ito buhatin nyo siya. Ayan o, dapat ganyan siya. Ayan, ganyan siya. Ayan o, umiikot na siya, diba? O, ayan, umikot na. Kapag umikot na, pwede nyo na siyang itulak para dumiretso. And wag nyong hilain ito, dapat ito yung hilain nyo, yung pinaka grab bar niya, para kapag ka inikot nyo siya, hindi siya mount balance at baka mamaya kayo madaganan. Last natin mga ka-Phantom, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gagamitin yung center stand ng ating motor. So wait lang, ikot lang natin ulit. So ayan mga ka-Phantom, naka side stand yung ating motor. So ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano mag center stand dito sa Honda Click. So kadalasan kasi mga ka-Phantom, sa mga beginner, ganito sila nagsa side stand. Ganito. Ito yung tinataas nila. Ayan o, ayan, kaya mabigat. Hindi mo talaga mabuhat ito. Kaya ang kailangan mong gawin, dapat apakan lang yung pinaka center stand. Apakan mo siya. Sagad mo, apakan. Tapos alalay mo dito na itataas. Parang ganito lang o. O ayan, diba? Napakadali nating i-center stand. Ganun lang yung gagawin nyo. So isa pa, para at least masundan nyo. So ito lang, yan. O hindi ko na hinawakan yung pinaka pinaka handlebar Ito lang. So push natin sa ating paa, hilain natin. O di ba? Basic na basic. Sa ngayon mga Phantom, yun muna yung ating ituturo sa ngayon, kasi next video natin madami pa kayong malalaman tungkol dito sa ating motor na Honda Click. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest video.